Isang maganda at mapagpalang araw po ng Martes sa inyong lahat mga kapatid. Espesyal na araw ang pinagdiriwang ngayon dito sa Pambansang Dambana ni San Antonio ng Padua sapagkat ngayon po ang ikalimang anibersaryo ng pagkakatalaga ng simbahang ito para maging sentro ng debosyon kay San Antonio de Padua sa buong Pilipinas. The National Shrine of San Antonio de Padua celebrating its 5th anniversary of the solemn declaration as the National Shrine. Kaya pagbati po sa ating lahat, maligayang pagdiriwang ng ikalimang anibersaryo at pagbati sa lahat ng mga viewers, mga followers and supporters of our daily gospel reflection. Pagbati din po siyempre dahil araw ng Martes, araw ng debosyon kay San Antonio, sa lahat ng mga deboto ni San Antonio de Padua. Sa lahat po ng mga tumatangkilik sa gawain ito, sa mga benefactors ng National Shrine of San Antonio de Padua, maraming salamat po sa mga tulong na inyong pinapaabot sa amin. Lubos po ang aming pagkilala at pasasalamat sa inyo. Patuloy po nating ipanalangin ang isa't isa. Sa araw na ito, ang kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula Jr., ang Arsobispo ng Maynila ay darating po para sa 10:30 a.m. Mass. Siya po ang main celebrant at sasamahan po ng inyong likod, ni Father Jami, at ng mga paring makikisa sa pagdiriwang, lalong-lalo na po ang mga rectors ng iba't ibang shrines sa Diocese ng San Pablo. Magiging panauhin din po natin din si Father Nante Tolentino, ang Pangulo ng Samahan ng mga Shrine Rectors sa buong Pilipinas. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagdilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa araw na ito, sa ikalimang anibersaryo ng Solemn Declaration ng Pambansang Dambana San Antonio ng Padua. Mga kapatid, ngayon po ay araw ng Martes sa loob ng ika-4 na linggo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. At ang ebanghelyo po na ating pagninilayan ay mula sa ebanghelyo ayon kay San Juan. Mula po sa ika-10 kabanata, mga talata 22 hanggang 30. Ang pamagat po ng pagninilay na aking ibabahagi ay nagsasabing ang pagiging mga tupa ni Jesus, nakaugat sa pakikinig at pagsunod. Si Jesus ang ating mabuting pastol. Tayo ang kanyang mga tupang inaalagaan. Paano nga ba tayo magiging mabubuting tupa para kay Jesus, ang ating mabuting pastol? Ang una ay ang pakikinig. Ang tupa ay nakikinig sa tinig ng kanyang pastol. Napakahalaga po ng usapin ng pakikinig sa paghubog sa ating pagkatao. Ang ating pagkatao ay hinuhubog sa ating mga nadidinig, sa ating mga nababasa, sa ating mga napapakinggan. Tinig ng mga sikat, kahit mali na, ay sila pa rin ang tila nananaig at sinusunod kahit hindi naman makabuluhan ang kanilang mga pinapahayag. Andyan po ang mga viral na TikToks, mga Reels, na kung minsan ay hindi naman sensible, wala naman masyadong substance, ang pinapakita lang ay katawan, pero pinapanood pa rin, pinapakinggan. Ang dami pang ang likes eh. At yung mga sensible na mga issues, mga aral, kung minsan, hindi masyadong nabibigyan ng pansin. Sana po, mas pakinggan natin ang mga bagay na bubusog sa ating puso, sa ating diwa, at sa ating kalooban. Hindi yung binubusog lang ang ating mata, subalit wala namang laman na mga substantial na mga kaalaman ang ating isip ng ating kalooban. Baka busog lang ang iyong mata, pero gutom naman ang iyong kaluluwa. Successful people are the ones who spend more time in listening than in talking. That is why the word listen is simply a rearranged word for silent.
Kapag ikaw ay silent, marunong kang makinig. Because in being silent, you're able to listen. Pangalawa, nakikilala ng pastol ang kanyang mga tupa. At tinatawag pa nga ng pastol ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan. Ang pagtawag ng pastol sa kanyang mga tupa sa kanilang mga pangalan ay nagpapakita lang po ng pagpapahalaga na ibinibigay ng pastol sa kanyang mga tupa. Napaka-personal ng pakikitungo ng pastol sa kanyang mga minamahal na tupa. Pagpapahalaga, kaya't binibigyan ng pangalan. Sapagkat anumang bagay na mahalaga sa atin, di nga ba binibigyan ng pangalan? Kahit mga alagang hayop, binibigyan ng pangalan. Mga mahalagang gamit ay meron ding pangalan. Negosyo, tindahan, binibigyan ng pangalan. Sapagkat dito makikita natin ang personal pakikipag-ugnayan at ang katibayan ng pagkilala. Tinawag din ni Jesus ang kanyang mga alagad sa kanilang pangalan. Kahit sila ay may kapintasan, mga nilalang na mahina at may karupukan, sila po ay pinapahalagahan pa rin. Kaya tinatawag at kinikilala sa kanilang mga pangalan. I have called you by your name, and you are mine. Pangatlo, sumusunod ang tupa sa tinig ng kanyang pastol. Kaya kung nasaan ang pastol, andun din ang mga tupa. Sumusunod ang mga tupa sa tinig ng pastol sapagkat nakikilala ng mga tupa ang tinig ng kanilang tunay na pastol. Ang pagsunod sa ibang pastol ay nangangahulugan ng pag-alis mula sa kawang kinabibilangan. At kapag ibang tinig na ang pinapakinggan, siguradong mawawala ang tupa sa kanyang kawan. Ito ay nangangahulugan din na posibleng may ibang tinig na nadinig at siyang sinunod kung kaya't naakit dito at nawalay sa kawang kinabibilangan. Sapagkat hindi lahat ng tinig na pwede nating madinig ay tinig na nagmumula kay Jesus na ating mabuting pastol. Maaring ito ay tinig ng pagiging makasarili, tinig ng pagiging mayabang, tinig ng kamunduhan, tinig na tumatawag sa tao upang mabulid sa kasalanan. Hindi magiging posible ang pagsunod kung di tayo matututong makinig sa tinig ng ating tunay na pastol. At ang panghuli, inaalagaan ng lubos ng pastol ang kanyang mga tupa. Sabi nga ni Jesus, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Kaya kapag si Jesus ang ating pastol at tayo ay nagpapapastol at nakikinig at sumusunod sa kanya, siguradong walang kapahamakan. Sapagkat kapag si Jesus ang ating pastol, todo protektado. Alagang sigurado, buwis buhay na pagbabantay, kaya tiaalay maging ang sariling buhay. Kaya mga minamahal kong kapatid, kung si Jesus ang ating mabuting pastol, ang tanong, tayo ba ay nagiging mabubuting tupa para sa Kanya? Nakikinig ba tayo sa Kanyang tinig? Nakikilala ba natin ang tinig ni Jesus? Sumusunod ba tayo kung nasaan ang Panginoon na ating pastol? At tayo ba'y nagpapaalaga kay Jesus na kung mag-alaga, todo protektado, alagang sigurado, buwis buhay, kaya tiaalay ang buhay para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sapagkat patuloy mo kaming inaakay patungo sa mabuting pastulan. Salamat po sapagkat ibinigay mo sa amin ang anak na si Jesus upang aming maging tunay na pastol na walang ibang ninanais kundi ang aming kaligtasan. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po ay nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagdidilay sa araw na ito. Sa inyo pong pagbati sa National Shrine of San Antonio de Padua sa pagdiriwang ng ika-5 anibersaryo ng pagkakatalaga sa pagiging pambansang dambana. Maraming salamat po sa inyong mga dasal, sa inyong mga panalangin iniaalay, sa mga tulong na inyong ibinibigay. Lubos po ang aming pasasalamat sa inyo. Patuloy po nating ipanalangin ang isa't isa. At sa lahat po ng bumubuo ng sambayanan sa pambansang dambana ni San Antonio ng Padua, maligayang pagdiriwang ng ika-5 anibersaryo sa pagkakatalaga para maging isang pambansang dambana. Pagpalain po tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.